Ang unang hinawakan kong production, Sine Filipino. This is Direct Tony Reyes, a legendary Filipino director. Known for his mastery in comedy and fantasy, his versatility spans directing, writing, acting, and producing. Kaya nung binigyan ako ng pagkakataon, didirect ko si Redford White. Ang ginawa ko doon, Wrong Ranger. Wrong. W-R-O-N-G. Ang maganda ron, mas malaki ang kinita ng Wrong Ranger sa pelikula ni Rudy Fernandez. May nakita akong isang karakter, maliit, malaki yung mata, tapos ang galing gumalaw. No? So sabi ko, eto na yung i-recommend ko. Doon lang namin nalaman, Rene Requestas yung pangalan. Sa pagbaba, nakita namin si Joey De Leon. Lumuhod si Rene Requestas. Sorry, sabi. Pero doon yung nag-umpisa. Doon naman bisa yun. Nakakalungkot mang sabihin, di ba? Ano ba talaga ang tunay na nangyari kay Rene during that time? Ang kasi, nakita kong senaryo kasi sa show business is yung Here's the untold journey of Direct Tony Reyes. Bago ang tagumpay, may kwentong di mo alam. Pera at buhay, ito ang tunay na usapan. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth. Mga kaipunaryo, sa episode natin na ito, talagang tsak na magbabalik tanaw po tayo sa dekada 80, 90, 2000. Bakit? Sa araw na ito, special ang panauhin natin. Ito yung loading ng mga director. During that time, mapapasana all ka talaga. Siya lang naman ang nag-direct ng mga pelikulang Starsat, Elvis and James, alias Batman and Robin, Barbie for President, Enteng Kabisote, Okay Ka Ferico, School Bukol, yung latest edition at Lastic, marami pang iba. The Master of Filipino Comedy, Director, Parody, Family-Friendly Fantasy. Ay nako, mga nakatrabaho lang niya si Vic Soto, Joey De Leon, Dolphy, the Comedy King. Nako, huwag na natin patagalin. He needs no introduction, pero papakilala ko pa rin siya. Ang batikan na director na talagang sobrang lodi, no other than Direct Tony Y. Reyes! Palakpakan! Yeah! thank you. Ay, Direct, grabe. Ay, grabe naman talaga. Ako, pag nakikita kita talaga dati, sabi ko, Direct, sana naman. Marami namang naging sana naman Kilo. Direct, tell us, paano ba nagsimula ang karir mo? Nag-umpisa ang karir ko sa showbiz through sales. Nasa distribution yung brother ko, Papito. Sales manager ng Tower Production. Tapos, naging field representative ako. Ikaw taga-check ng ticket. May mga tiga-collecta ng magkano kinita ng pelikula sa loob na isang linggo, gano'n. Ilang taong ka doon? Nasa 17 years old pa lang ako noong time na yan. After that, mga 1 year lang ako naging field representative na-elevate ako as booker na. Kami na yung nagbubuking ng mga pelikula sa mga sinihan. Karoon ka ng marketing experience sa ganung trabaho hanggang eventually after 1 year, naging sales manager na rin ako. So in other words, kinarir mo, hindi ka na nag-aral? Hindi na kasi maganda na yung naging kita kasi ang unang hinawakan kong production, blessing talaga ni Lord yun Sine Filipino. Ang producer nito, 7 producer, 5 professor ng Ateneo. Yung 2, Joey Gasimdo, kasi Douglas Quijano. Yan ang mga producer noon. Ang unang pelikula namin, Takbo Vilma Santo, black and white. Ang investment nila around 125,000 pesos. Okay. Drumosi siya na something like 3 million in the time. So, ano po yun? 1970s? 71. Parang gano'n. Grabe, ang laking pera nun Laki. Kaya nga, biglang nakilala yung Sine Filipino Tapos gumawa kami ng second movie, yung Hating Gabi na Vilma Santos ulit. Black and white din. Okay din ang kita niya, pero hindi siya ganun kalaki. Nag-conceptualize yung 3 direktor, Joey Gasimpiao, Elwood Perez, Maning Burlas. Mga batikan na yun? Trilogy. Ano? Lipad, Darna Lipad. Ay, grabe yun. It broke all box office record ng Pilipinas during that time. Magkano naman ang production cost at magkano kinita nun? Liit lang. Production cost nun during that time, siguro, mga 300,000. Yan yung nakikita ko bang black and white na may mga, may spaceship na? Mga spaceship, tapos mga creatures, mga Medusa, mga Valentina, mga ganon. Magkano kinita ng pelikula niya? Binigyan niya kami ng ng appreciation ng Manila Theater Cinema dahil kasi talagang sobrang lakas. Kalimutan ko na kung magkano ang susunod na movie nakakatuwa dahil kasi si Vilma during that time, contract artist siya ng Tagalog Ilang-Ilan. So hindi na siya nirelease ng Tagalog Ilang-Ilan. Kasi nga malaki na yung pangalan ni Vilma at that time.
nag-conceptualize ulit sila, trilogy ulit. Ariel Ureta ang bida. Zoom Superman ang title. Kamusta naman yun? Super hit din yun. Talaga? The big break ni Ariel Ureta yun. Kaya doon ko na-realize na kahit bago yung artista mo, basta't maganda yung konsepto mo, saka nagustuhan ng tao yung konsepto, kikita yung pelikula. Pero nung unang panahon, hindi ka pa director nun, di ba? Hindi pa. Oo, anong role mo? Nasa sales ako yung booker. Kaya nakikita ko yung kung ano yung kikitang pelikula ko, ano yung hindi. Oh, so alam mo na yung pulso. Kasi during that time, wala namang advertisement eh. Oh. Poster lang eh. Sa Manila, meron tayong mga sinehan na nakikita mo yung mga pictures, mga still pictures, di ba? Yeah. Saka poster. Sa probinsya, wala. Hindi, pero maalala ko pa. Guys, ito lang magre-reveal na kami ng age. Kung naabutan nyo rin, umaming kayo. Yung malalaking mga katsa, na tapos pinipintahan talagang hand-painted yun Yun ang billboards. Naalala ko yung Sagmit advertising. Si Nonong De Andres, si Bangkay. Oh. Pintor dun sa Quezagbi. Bago siya nasama kala Dolphin. Ang galing pala niya. So, after that, okay, ano na yung next naging ruta mo? Ang nangyari, nagkaroon kami ng pelikula dahil dumami yung mga production na hinahandle ko eh. Siguro nasa mga 4 o 6 hanggang 6 na. Pero under cinema, pa rin? Hindi, iba na, iba-iba. Bakit umalis ka na doon? Hindi naman. Ang pinaka-base ko ng work is Cine Filipino. Pero hawak ko yung Victor Laurel production, pelikula nila ni Nora Honor. Ako nag-handle nun eh. Tapos yung Juan de la Cruz production kay Elwood Perez. Tapos merong isang production, Lyra Ventures. Gumawa ng pelikula, Uhaw na Bulaklak Part 2. Ang bida si Alona Alegre, ate ko, Ernie Garcia. Okay. Super hit yung pelikula. Bold din ng konti, di ba? Adult movie, di ba? Atoy ko? Oo. Atoy, Toy. Ay, naku, ngayon ko lang nalaman yun. Hindi, si Atoy ko, nung lumabas siya sa pelikula, at basketballista pa siya o hindi na? Basketball player. Sikat na sikat si Atoy nung time na yun. Pero Pa, di ba? alam ko, parang meron silang yata ni Alona. Hindi ako sigurado. Ayan okay. Since malakas yung pelikula, tapos adult movie, Marcelo to ng time ng Marcelo. Nag-rally yung mga CWL. Ano yung Catholic Women's League. So, nangyari, in-stop ang showing ng pelikula, hinuli lahat yung mga involved sa pelikula. So, sila Douglas Quijano, karamihan napunta na huli lahat. Ultimo si Mr. Tama ng Gotesco. Nahuli na dinala sa krame. Nakulong ba sila? Nakulong din. Gano? So, hindi na ipalabas ang pelikula? Nalabas ng mga 2 days. Oo. After 2 days, siya na nag-rally. Nagkagulo. Buti na lang nakaiwas ako doon sa pagkakahuli. Hindi ako nahuli noong time na yun. So after that, wala na akong puwang sa sales dahil nasira na yung doon sa pelikula ng Uhaw na Bulaklak Part 2. Nag-penetrate ako sa product. Doon na nag-start yun. So, nung napunta ka na sa production, ano nang po nangyari? Nag-start ako as assistant to the assistant production manager. Kung mabasa yung time na yun, Assistant. Kasi nung time na yun, wala pang production assistant eh. Diba? So parang gano'n ang kumbaga sa termino ng panahon namin. Alalay ang tawag doon. Alalay ka ng production manager. Ikaw yung uutusan, bili ka ng ganito, bili ka ng gano'n. Runner ka and everything. Diba? So okay. Tapos, nakita niya yung potential ko doon sa yung interest ko doon sa production. Sabi niya, kung pamimili ka ng posisyon, ano gusto mong maging posisyon? Pwede kang maging producer. Hindi naman ako pwedeng producer, wala akong pera sabi ko sa kanya. Writer. Actor muna. Hindi, mahihain ako Director. Yan, pwede. Kaya siguro, sabi niya, pag-aralan mo lahat kung ano yung mga trabaho ng mga director. Pinag-aralan ko yun, magmula sa baba. Lahat ng trabaho ng director, magmula sa pakikipag-negotiate niya sa mga crew, sa mga tao niya, sa production staff niya, pinag-aralan ko lahat. After 6 months, binigyan ako ng break. As assistant director na talaga. Okay. So, Assistant director pala. So, parang ang goal mo during that time, nung assistant manager, yung sweldo, I'm sure, mababa yun. Mababa. Kumpara sa dati. Ang malayo. Sales manager ka nun. Ang hawak mo nun, malalaking productions
This time, punta ka talaga sa baba. Gaano kalayo ang depression na pinag-uusapan natin? 100 to 1. Ha? 100 to 1. So, ang kunyari, sweldo mo dito is 5,000. Ang sweldo mo doon, 50,000. O, ganun ba yun? Mga 5,000 lang. O, kunyari, sweldo mo 5,000 sa crew. Hindi, kung kinikita mo rito sa production is 50,000. Pagdating mo rito sa PA ka is 5,000. Oo. Ganun kaliit ang difference. No? Kaya lang, wala kang magagawa di ba? Kailangan. May asawa ka na ba noon o wala? Meron na. Oh, no. Hindi ba ang hirap ng adjustment, no? Mahirap din dahil kasi nung una, yun ang pinaka-problema ko, hindi kasi kita kagad nakilala eh. Bakit? Kumikita ako ng malaki, Oh, lustay ka ng lustay kasi si Manny, ang dami mong hawak na production, di ba? So, gasta ka lang ng gasta and everything, hindi mo iniisip yung sitwasyon. so wala kang ipon noon? Wala. Kaya nang nangyari, nung mabalik ako rin sa siguro it's about talaga yun ang binigay sa'yo ng Panginoon na, hindi mo pinangalagaan to, baka mamaya, stop ka ulit sa baba. So, binawi sa'yo o nag-umpisa ka ulit sa maliit. Ang hirap din nun direct. Guys, ito walang galang. Siyempre, ikaw yung parang dating nag-uutos. Ngayon, ikaw na inuutusan. Number 1. O medyo masakit yun. Pangalawa, yung kita mo dati dito, ngayon kita mo ganun kaliit. Hindi ka ba na-depress, nalungkot na? Hindi. Tinignan ko as challenge pa rin eh. Oh. Kasi pag na-depress ka doon, saan ka pupulutin nun yung sitwasyon? Nung panahon namin, honestly, nung panahon, hindi uso pa depression. Patapangan naman panahon natin di ba talaga kailangan laban ka ng laban sa sitwasyon para mabuhay ka. So, kaya ang kagandahan din ang ginawa mo. Pero ang galing din sino yung assistant manager na nagsabi sa'yo? Joaquin Pardo, si Buhay. Ilalo ko yun. Kilala natin sa as character actor, di ba si Joaquin, di ba? Oo, si Buaya. Pero magaling siyang production manager. Kaya naman siya magaling kasi nga, kilala siya. Saka nakakatakot siya. Hindi, pero nakakatakot siya sa pelikula, pero lovable siya sa totoong buhay. At saka may kapatid siya eh. Si Freddy, kasama natin. Oo nga, sino yung nagiging production manager dati? Nakalimutan ko ng pangalan. Tony Fardo, Si Tony. kapatid yun. Malaki rin yun siya, kulot, may buntot. Oo, grabe. Nagbuntot yun dahil sa starsa namin. Hindi ko rin makalimutan yun. Ang galing naman, na binigyan ka ng parang vision na, hindi ka lang pang dyan. Correct. So, anong ginawa mo na 6 months? Pinag-aralan mo lang talaga. Pinag-aralan ko. Kinaibigan ko lahat yun. Multimo clapper, directo. Alos binibigyan ko nga lahat ng mga kape-kape and everything. Para saan yung clap? Bakit ka nagka-clap? Tinatanong ko lahat sa kanila yun. Guys, I hope that you're going to learn from this session. Yes, maybe this is not a business topic, pero you know what? In order for you to run a business, kung gusto mo magpatakbo ng negosyo, alamin mo yung sa pinakamababa. Bakit may purchasing? Bakit may HR? Bakit may ganito? Yun, inalam ni Direk lahat. Kaya nung natutunan mo na, tapos na-promote ka na ng AD. Pero sa assistant director ko kay Artemio Marquez. Oh, famous yan. Ayan yung siya yung nakadiscover kay Nora Honor. Wow! So ano yung pelikulang yun? I'm sure hindi mo makalimutan yung first movie mo. Yung movie namin ni Direk Temyo, wala na si Nora sa kanya nung time na yun eh. Si Lito Lapid, anak ng Tulisan. Diba? Pag sinabi na natin dito lapid, yan yung mga Leon Guerrero series. Ang pagbabalik ni Leon Guerrero, ang pag-alis ni Leon Guerrero, ang pagtalon ni Leon, lahat. Grabe yun. So, Lumbara, yung mga ganun niya. sobrang sikat siya nun, ha? Sikat. Ang magandang break na nangyari sa akin nung first assistant director ko si Artemio Marquez, siya mapagbigay din sa mga gustong matuto. Doon ko naranasan na, sequence tayo? Sa tanong niya. Sequence po, direct. Anong eksena yan? Eksena ni Elizabeth Oropesa, nasa kuweba, papasukin ni Paquito Diaz, pagtatangkaan, pero hindi niya alam. Gising pala si Oropesa, tututukan siya ng balaraw. Kung ikaw ang direktor, paano mo gagawin? Wow. Sinabi ko sa kanya, kuna ko muna si Oropesa ng nakahiga, parang natutulog, intercut ako si Paquito, masok ko daan-daan lumapit, tapos POV ni Oropesa, tapos paglapit ni Paquito, biglang pihit ni Oropesa, pinakita na yung po niya. Yes, shootin mo na. Grabe. So, ganun ka ganda yung naging training ko nun sa Artemio Marquez. Kaya sa lugod ako, halos tatay ko talaga yun. Gaano katagal kayo nag-work ni Artemio? Matagal, halos lahat ng mga pelikulang ginawa niya. Ilang taon? Hindi naman, mga siguro 1 taon lang Pero maraming pelikula yun. Mga 6 na pelikula yung ginawa namin. During that time, yung mga ganung director talagang busy. Imagine mo, in 1 year, 6 na pelikula. And FYI, ito lang po whether we like it or not,
Kasi ang mga director, may ano yan favorite yan Favorite in the sense, favorite na artista, may favorite na PM, may favorite din silang AD, assistant director. Kasi ang goal po kasi ng assistant director is to make the life of the director easier. Pampagaan. Kaya ang assistant Correct. I'm sure pinagaan mo yung buhay niya. Definitely. Kasi ang sitwasyon ng time natin, as an assistant director, kailangan alam mo lahat. Kailangan pagdating ng director, nakaset up ka na lahat, alam niya na lahat. Kasi magmula pa lang sa scripting, kasama na kami noon Tapos breakdown. Hindi ko alam kung alam ng mga bata ngayon yung breakdown ng script. Tapos lahat pa nung mga characters na kailangan mo doon lahat. Wala namang ano noon Ang trabaho namin talagang todo, lahat nasa amin. Tapos pati yung mga cameraman. Lahat yun, ang kausap noon, assistant director lang. Ito pa matindi. Yung assistant director din ang continuity director. Ano yung continuity director? Mas mabigat ang continuity director na panahon namin Kasi let's say, palagay mo, nag-shoot tayo, yan, sinushoot kitang gano'n. Dialogue ka. Pag-cut na gano'n, kailangan kabisado ko kung ano yung position mo lahat, pati kamay mo, kung saan ka tumigil na dialogue. Hindi lang, pati damit. Lahat. Yun, sa ano pa lang yun, nasa framing pa lang sa cameraman. Kasi ang sitwasyon, pag change angle ng director, kailangan yung posisyon niya ganun pa rin. Hindi pa pwede mabago. At sinasabi mo, hindi naman mahirap. Titignan lang naman namin sa camera. Hoy, FYI, nung panahon na yun, walang lahat yun, negatibo. Pag nag-roll po yan, marinig namin, yun yung naririnig namin. Tapos kailangan pang process in negatibo sa tinatawag na Positive naman. Oo. Tsaka lalabas yan. Kaya ang kagandahan ng yung learning natin ng araw, yung trabaho natin ng araw, kailangan alam mo yung trabaho mo para mapasama ka sa production. Hindi pwede rito yung OJT. At saka yun nga, kunyari AD ka, pagpasok mo, Direk, anong gagawin natin? Alam mo pag sinabi mo anong gagawin natin, bukas wala ka ng trabaho. Tsaka maganda yung proseso ng araw Ang cameraman, siya lang ang may karapatan sumilip sa camera. Walang ibang pwede sumilip sa camera. Ang soundman pwedeng mag-cut. Dahil kasi kung maingay ang surrounding mo, kasi na original sound lahat ang laban. Tapos kamukhang ano sinasabi mo, negatibo yung ginagamit sa shooting. Alam mo kung ano nagiging basihan lang ng cameraman, di ba? Nag-shoot. Yung camera ng araw, pag nakatingin ka sa silipan ng camera, may mariposa yun nagaganon. Shatter niya. Kaya pag-cut noon, check lang ng cameraman yun. Kung pukado yung negatibo. Pag tinanong ng director, kumusta? Okay po tayo, direct. Pag sinabi niya okay, alam niya na pukado ito. Pero pag tinanong ng director, kumusta? Direct, pwede isa pa. Hindi sa sigurado doon sa kinuna namin. Ganun kakindi yung labi, Ay naku, hindi ko makalimutan yung karanasan ko kay Romy Bitog. Sino si Romy Bitog? Siya lang naman po yung taga-ilaw ng mga set. One of the best cameraman natin yan. Oo, pero ano masasabi mo? Kasi definitely, kumbaga sa nung time namin, perfectionist ka talaga dapat Hindi pa pwede yun. Pwede na yan. Suppose na natin ayusin yan. Dahil number one, mahal ang negatibo Mahal din ang paggawa ng pelikula, pag-shoot. Kailangan sigurado ka rin sa kinunan mo. Sige, pagkatapos nun, okay, nag-AD ka na, tapos 1 year. Kailan dumating ang big break mo? Nung kinuha ko ni Pepe Marcos, assistant director. Pero bago si Pepe, naging assistant director ako ni Armando de Guzman, award-winning director na. Doon ko naman natutunan yung movement ng cameras. Bago si Pepe, si Angel Labra. Comedy naman to mga pelikula nila Redford Wife. Si Angel Labra, artista siya, di ba? Hindi, si Berting yun, yung kapatid. Angel ang director. Angel yung director. Oh, okay. Tapos yun, napasama ako kala Redford White. Tapos, kinuha ko ni Pepe Marcos, por Rudy Fernandez. Subuko Karongkilyo, yung first movie ko with the boy. Second, yung kunin ang ulo ni Rufo Magtanggol. Pero director ka na o assistant? Assistant pa rin. Okay. Ito, full-fledged assistant na ako dito director. Tapos, si Pepe kasi pag nagsishoot, dalawang camera yun because of the action. So, ang ginagawa niya, Tani, ikaw na bahala sa isang camera na. Pag natapot sa akin si Rudy, natutuwa sa akin si Rudy pag natatapat ako sa kanya Siguro nakita ni Rudy siguro din yung potential ko. One time na nagsushoot kami, sabi niya sa akin, actually, direct, pwede ka nang mag-direct, sabi niya. Sabi ko, hindi pa, wag. Hindi ko pa kaya mag-direct siguro. Hindi, kaya mo na yan. Kanya. Gusto mo, bigyan ka ng break? Sabi siya, okay. Hanap mo ako ng producer. Gawa mo ako ng concept.
And during that time, FYI, let's talk about the late Rudy Fernandez. Siya yung prince ng action. O kung FPJ ang king, FPJ Joseph Estrada, Oo. diba? Si Rudy yung susunod na di ba? Oo. Di ba wala pang Bong Revilla? Wala pa halos. Wala pang G. Case where hell ang kataparan ni Oo. Natuloy ba kayo? May ginawa akong concept, ang title Sarge. Ang istorya, isang ex-army na parang paritiro na siya. Inimporta siya nung isang kaibigan niya para sa isang trabaho. Hindi niya alam kung anong trabaho. Hold up pala yung trabaho. Negosyong pangmatagalan at kumikitang pangkabuhayan ba ang gusto mo? Mag-franchise na sa Rigasco. To make the story short, parang yun na naging takbo ni istorya hanggang lutas niya kung ano man yung naging problema dyan doon sa trabahong ginawa nila. Sabi ni The Boy, okay sa akin yung project, sige, hanap mo akong producer. Inalo ko sa mga producers. Walang producer na naniwala sa akin na magpapadirect sa akin si Rudy Fernandez. Hindi ba naniwala sa'yo o hindi naniwala na makukuha mo si Rudy? Parehas na rin yun. Dalawa na rin yung reason nito. So walang sumugal sa'yo? Ang number one doon talaga din, ayaw kang bigyan ng break. Kasi nga, noong time na yun talagang iba yung tingin sa mga director. Para bigyan ka ng oportunidad na mag-direct, talagang alam nila na meron kang, alam mo yung timpla ng masa, yung mga manonood mo. Ito atin, nakailang presentation ka. Mga 3-4 na producers. Pero siyempre anong pakiramdam na pag sinasabi sa'yo? Wala naman kasi kailangan mong mag-try eh. Saka Rudy Fernandez na itong dinadala mo di ba? Fortunately, meron isang producer, bayaw ko yung isa sa mga producer. Sabi niya, sugalan natin yung project, papayag si Rudy. Sabi ko, tinanong nila ngayon, magkano ang budget ni Rudy gagawin natin? Mahal. Hindi kakayanin ng time na yun kasi halos konti lang ang depresya nila ni Rani ng time na yun. Talaga? Kasi lahat ng mga movie ni The Boy, Get My Son, Dead or Alive, Sumuko Ka Ron Lilyo, talagang super hit talaga yun. Baby Ama. Ay, oo. Diba? So, talagang pagdating sa mga pelikula sa kasubak-subi, andun si The Boy. Direct, kung pwede lang ba i-reveal natin kung more or less during that time magkano ng PF ni The Boy noon? During that time, hindi bababa na 1,000,000. 1982, 83. Uy, laking pera na noon. Ang equivalent nito siguro sa mga 10M. More than. Malaking sugal yun. Kasi magpuproduce ka ng pelikula noon, buo, walang mga magkano yun, mga during that time. During that time, mga Rudy Fernandez ang gagawin mo, siguro nasa mga 3-4 million. Pero, kunyari, hindi masyadong sikat na mga artista, yung mga production lang. Yun yung ginawa namin doon sa kumuha sa akin na para i-direct yung, para gawin yung pelikula ng Desard. Ang budget nila noon nasa mga almost 1 million. Imagine mo guys buong production, yung lahat negatibo, lahat 1,000,000. Yung PF na artista ng 1,000,000. So, iba-ibalit, grabe. Natuloy ba yung project? Ang nangyari, since hindi nila kaya yung budget ni The Boy, sabi niya, paano yun? Hindi naman namin kaya yung budget ni The Boy. Sabi niya, tatry ko i-twist yung istorya. Gawin natin na guest na lang si Rudy at saka kung sino man ang pwede. During that time, ang routine instructor ni Rudy, si Baldomaro, siya rin ang routine instructor ni Philip Salvador, Esmerel, Joseph Estrada. Sabi ko, kung gawin kong bida si Baldomaro, gawin kong kontrabida si Rudy Fernandez at saka si Philip Salvador. Oh no! Nagulat yung mga producer na usap ko, sabi, talaga kaya mo yan? Subukan natin. So, yun lang ang idea ko. At di naman tatanggi yung mga artista kasi pabor kay yun, hindi ba? Kay Baldo. Oo. Kaya lang tinamang sitwasyon, during the time, noong time namin kasi, yung mga stuntman, lahat yan, magagaling sa stunt yan matatapong sa stunt. Pero bigyan mo ng dialogue, atras yan Totoo. Takot sa camera yung mga yan di ba? Pero pagdating sa part, okay lang, di ba? Yan, pagka gumagawa nga kami ng script yung mga director nun, siyempre magpapakita sa director yan para makasama kagad sa eksena. Titingnan ng director, bibigyan kita ng dialogue, lumalayo na yung stamper. Ayaw mag-dialogue na stamper, di ba? Okay. Pero this time, sabi nga kay Baldo, pakig ka ba gawin kitang bida? Then, sa akin, direct naman, hindi, sugal to, try natin. Bumalik sa isip ko Ariel Ureta, hindi naman kilala si Ariel Ureta Yung Superman. Pero big hit ng Superman. Saka nasa si Ariel Ureta hanggang ngayon. So sabi ko, gano'n sitwasyon, subukan natin, sugalan natin. Kaya lang dapat, guest natin si Rudy, si Philip, Efren Reyes.
Ano ba istorya? Kinento ko sa kanya yung sitwasyon. So, mangyayari, yung kumuntratang kaibigan niya, si Efren Reyes, pagdating sa bangko, nandun na si Philip at saka si The Boy sa loob. Na kaya nung magdeklara ng hold up, nagkaputukan, tinamaan din si Waldo, nalaglag siya ron. Nakatakas si Efren, kasama si Ipe at saka si The Boy. Ito na ngayon, susunod na eksena dapat doon, magpapartihan na sila, tapos si Efren na lang ang makakalaban ni Waldo dapat. Yung shooting ko na, may pinapunta sa akin. Gusto ko daw makausap ni The Boy sa kanil. Sabi ko, boy, direct sabi niya gano'n. Na-realize namin to eksena namin. Sabi na, paano kami lalabas na Dick Israel at saka ano nito, Res Cortez? Ano pa ba yun? Oh. Kasi supposed to be kasi, partihan wala silang magagawa dahil, paano yun, yung kaibigan mo, paano? Wala na-discuss siya, pasensya siya, ganun lang dapat yun Lalo ba silang masama pareho, di ba? Sabi ko kasi, kaya ko lang ginawa yung gano'n, kasi isang araw lang nga yung guesting. Budget oo. Okay lang, adjustin natin niya, kaya lang, kakailanganin ko ng another day yun. Tinginan niyang dalawa. Para sa'yo, saka para kay Baldo, saka para sa'yo, okay lang. Kailangan ko yung unang nakaka-enkwentro ni Baldo nung huntingin niya, sabi ko, sino yung sa inyo pwede? Si Rudy, magaling Tayo na Ipe, tinuro ka agad si Ipe, di ba? Sabi ni Ipe, bakit kagad ako tinuturo mo, sabi niya. Ay sabi niya, sigurado naman may pinalig dati nga dyan sabi ni The Boy. Sabi ko, sa pinali meron. So, bali magiging 3 araw ako, sabi ni Ipe sa atin, parang gano'n na, sabi ko sa kanya gano'n. Tapos si The Boy, sabi niya ako, 2 araw, sabi niya gano'n. Okay tayo. Okay, sinot namin. So, doon sa partiyan, hindi pumayag yung dalawa ngayon na hindi bigyan yung panay ni Baldo. Pati sila inolsi ni Efren Reyes. Parang vigilante na sila. Sila na yung parang tumulog kay Baldo. Kasi nung una, sila yung unang hinanting Nalaman ni Baldo na pati nga kami inolsi ni Efren di ba? Nagkakampi na sila. Kaya yung ending nun, yung pinasok ni Baldo yung lair ni Efren. The usual, nung sasakote na sila, dumarating yung dalawa. Wow, bida na rin sila. Kaya yung ending, hawak-hawak nila si Baldong gano'n na dalawa sampay sa babika. Imagine mo, yung budget hindi na palaki pero lumaki exposure. Ano naman ang naging resulta ng Takilya? Super hit. Yung pelikula ng Baldo. Magkano yung 2 million ang ginastos nyo? Ano lang. Ay, kasi wala na yung Wala na sila. Wala nang talent pa si Daboy. Walang talent pa si Ipe. Walang talent pa si Efren Reyes. Magkano naman kinita ng pelikula? Siguro nasa mga 6. Uy, good to. Ang ganda na noon. Ganda kinita nun. Kaya nga, di ba, tsuri-tsuri ng pelikula ni Baldo. Nanalo pa nga ng Best Actor. Best Actor sa Patrolman. Galing. Pero during that time, nung sumunod pelikula, ikaw pa rin director, hindi na? Ako pa rin, yung alias Waray niya, ni Baldo. Tapos yung time na yun kasi, napunta na ako kala Redford na iba na yung ginagawa kong mga pelikula. Puro comedy na yung ginagawa nung during time. Okay guys, kung sino man sa inyo ang mga nakaka-relate sa mga pinag-uusapan namin, mga Baldomaro, Patrolman, yung mga pelikong gano'n, ako, Efren Reyes, okay, junior to, no? Hindi senior, ha? Junior, yeah. Oo, tapos pati si The Boy at saka si Ipe, naku, pakitype na lang kayo sa comment section, throwback. So, eto naman, from action, di ba? Action, pasok ka na, paano ka na pasok sa comedy? Yun nga, nung naging assistant ako ni Angel Labra, medyo nakita ko naman yung kung paano mag-direct ng comedy, di ba? So medyo nagkaroon ako ng learning sa kanya sa comedy. Kaya nung binigyan ako ng pagkakataon, didirect ko si Redford White. Ang ginawa ko sitwasyon, okay, punta ako ng comedy, pero haluan ko to ng action. Di ba, the usual comedy, talagang comedy lang, di ba? So haluan ko siya ng action. So ang ginawa ko doon, Wrong Ranger. Wrong. W-R-O-N-G. Imbes na Long Ranger, Wrong Ranger, di ba? Si Redford, si Katsupoy, yung 3 itlog. Pero magkasama pa rin kami ni paring Angel nun, Labra. Pero yun ang ginawa namin. Bukang liwayway din ang producer nun. Ang maganda ron, mas malaking kinita ng Wrong Ranger sa pelikula ni Rudy Fernandez. Nagtapat? Hindi. Eto na yun, tapos na yung mga grossing ng pelikula ni Rudy. Get My Son, Dead or Alive, Baby ko Ronquillo, hindi sa kanila baby yung punin ng ulo ni Rufo Magtanggol. Ang Bukang Liwayway ang nag-produce para kay Rudy. Eto rin, Bukang Liwayway din ang nag-produce para kay Redford White.
yung gross ng Wrong Ranger, mas mataas doon sa kinikita. Grabe yun. Diba? So, doon pa nakita rin yung potensyal na andun pa rin yung kailangan ma-entertain ng tao doon sa gagawin mong pelikula. Kailangan maging curious sila sa pelikula muna. Ano ba to? Parang maganda to, di ba? Parang gusto ko. Kasi katan siguro ng Lone Ranger no. Oo. Oo, sa TV. Kaya kung ipapasporon mo ba't ginawa ko yung Long Ranger ni Joey De Leon ni Rene Enriquez? Ay, mamaya na natin pag-usapan yan. Okay, sa dami ng mga pelikula na nagawa mo, yun nga, yung parang, saan ka umuhugot ng mga magagandang idea saka inspirasyon? Since laki ko sa Tondo. Oh, Laki ko sa Tondo. Saan ka sa Tondo? Sa Gagalangin. okay. Ayan. So, ng time namin, siyempre, hindi naman kami ganun kayaman, di ba? So, medyo okay ka lang sa sitwasyon. The usual din sa mga batang Tondo yung lagi kayo masaya lang, di ba? Batuhan kayo ng batuhan, ng pakwela, di ba? Mas kwela ka, mas magaling ka rin sa grupo, di ba? Mas magaling ka sa barkada, di ba? Mas magaling ka sa tropa. Ganun ang sitwasyon. So, yun yung sitwasyon. Plus, madalas ako manood ng mga pelikulang comedy. Mga Dolphy, Chiquito, lalo na Saan? Sa pelikula o sa TV? sa pelikula during the time. Talagang pinanonood kasi. Saka may access kami, di ba? Dahil kasi, checker nga ako, napapanood ko siya. Abinida, no? Abinida. Doon sa Mirecto. Lahat yun, yung abilidad na yun. Audio, Questa. Oh, Escolta, mayroong mga sinihan dyan. Di ba? grabe. Oo, hindi ko makalimutan yung mga ano na yun. So, dahil doon ka humuhugot talaga sa kanto, sa kalsada. Correct. Oo. So, ito yung tanong. Paano ka naman nagkaroon ng pagkakataon na makatrabaho na yung mga, syempre, start ka ng mga starter, syempre, hindi ka pa pinagkakatiwala ng mga malaking artista. Paano ka naman nagkaroon ng pagkakataon na makatrabaho na sila Dolphy, si Joey De Leon, at saka si Vic Soto? Sino nauna sa kanila? Ang nangyari nun, after nung stint ko sa Bukang Liwayway, hindi naman ganun kalakihan ng production ng Bukang Liwayway. Pero nakilala naman sila dahil because of the movie ng mga Rudy Fernandez saka ng Redford White. Diba? Kinuha ako ng Viva. 1980. Untouchable Family. Mga 83, 84. Parang. Berding Labra, Regine Velasquez. Yes, first movie na Regine yun. Oo. Redford White, Bobot Mortis. Okay. And, Ikaw pala director nun. actually, maganda yung, kasi first time mo papasok sa mga big companies, di ba? Oo. Ang ganda na experience ko. At saka, yun, I think, hindi pa bagets nun. Wala pang bagets nun. No? Hindi, may bagets time na yun. May bagets. May O kaya, bagets time. guys, Viva, naging ano yan because of bagets Talagang sobrang ano yan. Pag sinabi, working girls, yung mga yon. So, yun yung panahon na yun. Pati Sharon Cuneta during the time, di ba? Kaya mapasok ka lang doon sa mga ganong production, di ba? Viva, Regal, ano ka na nun Oo, made ka na. May pangalan ka na nun, di ba? So, first time kung papasok sa mga malaking production, ang ka-appointment ko si Mr. Tony Gloria. Si Malangit daw ang kanyang kalalo. Oo. William Leary. The number one marketing man ng ano yun Oo. Diba? Galing yun. Saka pinakamagaling na commercial producer, creative. So, ang meeting ko sa kanya, 3 o'clock ng hapon. Dumating ako sa opisina. Lumapit ako doon sa sekretarya niya, si Marinette. Pakilala ko si Tony Reyes. Kasi pumasok sa opisina ni Mr. Gloria. Tapos pabalik, pasok na daw po. Pagpasok kong gano'n, nakabukas ng konti yung pinto. Kumatok akong gano'n. Come in. Yan lang. Pero pagbukas ko na talaga ng pinto, lamesa, silya, nakatalikod sa pinto. So, pasok ako sa loob, katayo ko sa mga, sit down. Inglesero yun. Sit down, pero Nakatalikod pa rin. nakatalikod pa rin yung silya Di ba? Upo ako. Pagharap niyang ganon, binabasa niya pala yung script ko. Sabi niya, I find this funny, sabi niya gini. How will you execute it? So, sinabi ko sa kanya kung paano sitwasyon. Okay. Set tayo ng meeting, sabi niya gano'n, tomorrow. Tupo okay ka. Pag-usapan na natin yung casting. Yan yun. So, direct, ikaw rin nagsulat ng pelikula. Halos lahat ng movie ko before, nung una, talaga ako nagsusulat. So, ang tawag po namin dyan sa production po, Storycon. Tama, yan ba yun?
Ang tawag doon story conference. After ng story conference po, ang proseso niyan, pag nagustuhan, nakapiling director, casting na. Correct. Plus yung production staff mo. Oo, so nung nag-casting na, ano nangyari? Na-meet mo yung mga artista? Hindi, noong time na yun, hindi pa ganun ka na kailangan mong imit ang artista eh. Noong time na dati, nauna ako sa'yo, diba? Noong time namin, kung ito yung casting mo, set ka ng meeting sa artista. Pupuntahan mo yung artista is either sa bahay or magsisit kayo na. Ginagawa mo yan dati? Oo naman. Pupuntahan mo sila, explain mo ganito, ito yung role mo, ganito, ganun. So lahat ganun ang proseso ng araw. Wow. So okay na. Shooting na. Tapos si Regine, yun yung first movie ni Regine. At yung ang sikat nun, si Berting Labra during that time, parang sidekick lang siya eh. Yun may first break niya ng pelikula na siya yung parang Hindi, ang pinaka first break ni Berting yung parang small but terrible ang dating nung Big Time Berto. Oo. Pero yung pelikulang yung kumita yun eh. Oo naman. Kumita yun. Okay yun. Oo. Kasi nga, it's yun naman hango naman sa nung during that time, yung parang Godfather ba? Goodfellas ba yun? Untouchables. Untouchables. Oo. Sa inyo? Untouchable Family. Kaya kung mapapansin mo, puro spoofing yung title ko lahat eh. Oo nga. Kasi naisip ko nga kasi yun eh. Kasi ang kaganda, isang i-relate ko is, ang hirap gumawa ng comedy. So, lalo na yung galing ka sa action, paano mo itatranslate sa eksena comedy lahat yung mga sitwasyon mo, di ba? Kasi ang tinitingnan ko senaryo, during the time na nagdidirect ako ng mga action movies, marami kaming action directors, pero kukunti yung action star. Para magkaroon ka ng project sa loob na isang taon na isa o dalawa, swerte ka na eh. Doon sa mga kamukha namin na starting director pa lang, di ba? Kaya nung naisip ko yung senaryo na yun, nung nakagawa na ako ng mga pelikula with Rudy, with Redford at sa kanila Baldo, tinitingnan ko pa rin, hindi magiging sufficiente talaga yung yung action director eh. So nakita ko yung potential kay Redford, saka naisip ko, maliit pa lang ako, may Walt Disney na eh. Malaki na ako at matanda na ako, may Walt Disney pa rin eh, di ba? So yun, tatry ko ng todo na yung comedy rito. Guys, pakinggan nyo ito mabuti. Pag pumasok ka sa isang negosyo, trabaho, kailangan marunong kang magbilang eh. Check mo yung market kung nasaan ang demand. Kung saan malaki ang demand, doon ka pumwesto. Ganun din naman ginawa ko direct nung nag-transition ako sa pagtuturo ng pera. Sabi ko, kung papasok ako dito sa pagtuturo ng pera, nung panahon na yun kasi may isang sikat na tagapagturo ng pera, pero ang tinuturo po niya ay mutual fund investment. Sabi ko, sino kaya ang mag-i-invest? Yung may pera o wala? May pera. May utang o wala? Walang utang. Pero anong mas marami na tao sa Pilipinas? Yung may pera o wala? Wala. Mas marami, wala. Yung may utang o walang utang? May utang. Kaya nga, pumuesto ako sa masa, yung pag-iipon. Hindi mo lang alam yun, nakikita pa nga kita sa Robinsons eh. Talaga? Di ba? Ano yung pinupunta mo sa Robinson na... Hindi, kasi nandun ang negosyo ko nun. Oo, di ba? Yun yung nakikita ko sa iyo nun eh. Grabe, dito mo makikita talaga si Direk, no? Hindi lang director as an artist eh. Talagang marunong eh. Alam mo bakit? Kasi nga nagbenta to eh. Nag-sales siya eh. From ticketing, tapos alam niya kung anong pulso ng ano yung bumibenta, ano hindi. Nakita niya yung formula eh. Yung formula pa na, kailangan magandang konsepto. Tapos, hindi mahirap yung recall. Diba? Like for example, yung kay Ariel Ureta, maganda yung konsepto. Pero yung Superman, kasi sikat na sikat yung pelikulang Superman noon. Ni-ride niya. Diba? So, ganun yung parang naging formula mo, no? Ang galing. Kasi kung mapapansin mo lahat ng mga pelikula na ginawa namin, kay Joey Marquez pa lang eh. First movie ni Joey Marquez. Bobo Cup. Sa ikaw rin yun? Ako rin yun. Ay, grabe yung RoboCop ha. Bobo Cup. Sige, magkano kinita nun? After na yan eh, Untouchable Family, pinatawag na ako ng Regal. Ay, grabe. Ayun na. Ay, ito lang ha. Pinag-uusapan natin kasi hirap na hirap siya nun eh. Wala siyang kapera-pera nun. Diba? Pero kailan na talaga gumanda ang kita mo bilang isang direktor na medyo maayos-ayos na? Panahon namin ni Joey De Leon. Iba na yun. So, yung kay Bobo Cap wala pa masyado? Wala pa. Not time na yun. Ang unang talent pay ko kay Mother Lily nasa mga 5 figures lang. 50,000, mga ganun siguro. 50,000. Oo. 50,000. Ano yan ha? Hindi per day ha? For the whole length of the picture. From start to finish yun.
At during that time, minsan 24/7 pa. Di ba? Kung talagang, lalo na kasi, guys, ito lang po, yung kasi pagka may location kaming kinuha, nag-PM din kasi ako eh. Naman. PM din ako, production na. Pag kinuha namin, hindi na pwede kami mag-extend ng pangalawang araw daw. Sobrang taas. Mahal na. Oo, lalagariin na yan. Talagang ano. So, during the time, 50K pa. 50K. Oo. Pero malaki ng kinita na bobo ka ba? Marami. Kaya natutuwa nga ako noon eh. Dahil kasi, Yan. nalulungkot ako natutuwa. Bakit nangyari? Kasi first time kong papasok sa Regal eh. Okay. Bobo ka pang, sabi niya, okay akong project mo, bobo ka. Sabi sa akin ni Mother, sige. Shoot mo to, Joey Marquez, bida mo. Sinong gusto mong sama rito? Lagyan ko tayong kasama rito. Ami Perez, Willie Rebillame. First movie rin lahat nila yun eh. Budget mo, ito lang. Sabi ko, sige. Tony Fajardo, ano ko nun? PM. Line producer. LB. O, LB na siya. Okay. So, ginawa namin yung Bobo Cup. Si Matet, siya yung pinaka, nung kasama namin doon. Tapos may isang karakter doon, yung robot na nando sa loob ng, parang, sa Star Wars na robot, parang gano'n. Oo. Merong, R2D2. merong unano na nandun eh. May midget na nandun. Oo, may midget. Oo. So, ayun. So, gano'n ang sitwasyon. Nang natapos ko yung shooting, tinatanong ko, kailan editing natin? During that time, si Mother Lily, regal lang to kailangan gumawa ni Mother Lily ng 52 movies In a year. Kasi kailangan niyang i-allocate to doon sa mga mga sinihan ni Tama. Cotesco. Ni Tama. Taman ng tao. So, talagang ang daming pelikulang ginagawa ni Mother. 3 klase nga yung grupo doon eh. Ito yung mga English department, di ba? Ito yung mga Ingleserong mga Pelikula. production staff and everything, di ba? Tapos ito naman yung grupo ng mga creative na kapatid nating Becky. mga Beckies. Okay. Tapos yung grupo namin, ilang lang kaming grupo ng lalaki. Yun yung 3 nun. So doon sa grupo ng 3 na yon, pinakadihado yung grupo ng lalaki. Oo naman. Di ba? Kasi malalapit yung mga Mga saka naman sila, kumikita naman talaga yung mga pelikulang ginagawa na. So, kailangan para ma-penetrate mo yung level nila, kailangan pakita ka rin ng prueba. Kaya lang, siyempre, bago ka pa lang, okay. Hindi ako pinaupo sa editing. So in other words, nag-shoot kayo, natapos ang pelikula, pero nakatenga ang pelikula dahil hindi na e-edit, nalilinis. Hindi, actually, na-edit nila ng sarili, pero hindi ako sinasama. Bakit? Parang siyempre, wala pa sigurong tiwala talaga. So ibang Iba ang sistema eh, di ba? So, nakagandahan lang doon, maraming sistemang nadaanan, kaya mas marami akong nakitang paano susolusyonan yung ganong klase na sitwasyon. Even dubbing, hindi ako pinaupo doon yan. FYI, para sa kalaman ng tao, kasi during that time, nung panahon po namin, na pag nag-umarte ka, shoot yan, may natural sound yan, maingay lahat yan. So pagdating po sa post-editing po ang tawag namin dyan, yung mga artista pinapatawag ulit. Tapos kung ano napapanood po namin, uulitin namin ulit kung ano yung sinabi. Correct. Yung damdamin, yung feelings, yung pag-pause, yung kailangan, di ba? Kailangan nakasig. Oo. Grabe. So hindi ka rin sinama doon? Hindi rin ako sinama doon. Di ba sumama loob mo bilang isang director nun at nagtanong ka? Masama definitely loob mo. Kaya lang wala kang magagawa eh. Ito yung system nila, di ba? Kasi inalam ko rin eh. Ganito ba talaga rito? May ganyan pagbago talaga. Sabi, okay. Wala kang magagawa. Awa ng Diyos nung nilabas yung pelikula. Anong year? 85, 86? Mga ganon, mga 85 o 86. Between that year na Awa ng Diyos kumita yung pelikula eh. Pinanood ko yung pelikula eh. Naawa ko sa sarili ko dahil ang pangit ng pelikula ko eh. Kaya lang, since it's a spoof, it's a Bobo Cup, di ba? Tapos andod. Siguro, first time nila nakita si Joey, natuwa rin sila siguro, and everything. Kasi, nagtataka ko, ba't kumita eh, di ba? So, sabi ko, bakit? Okay, blessing na rin kay Lord. Ganun sa
Pinatawag ako ni Mother Lily during that time. Actually, ito yung time na na-disgrasya pa si Mother Lily. Maliligo siya, pagbukas ng ganun, hot water pala yung nakabukasin. Napaso siya. Kapaso, nasa ospital. So, dinalo, pinatawag ako sa ospital, punta ako. Meron siya naka-reding red envelope, ampaw. Bonus, sabi niya, gano'n, ganda-ganda, nakita pelikula mo. Gawa ka na ulit. Wow. Ano na yung sumunod? Seaman. She-Man, the master of the universe. Joey De Leon. Wow. First time kong gagawa ng Joey De Leon, di ba? So, sinabi, good. Sabi, siguro, ito na yung break na pwedeng magbukas sa akin talaga ng pinto sa pagiging direktor na makilalang direktor. Brainstorming kami ni Joey. Ayun, alam mo naman si Joey, di ba? Doon ko lang Ang likot nun eh. doon ko lang nakikita kung ano talaga yung Joey De Leon. Grabe. Gaano siya ka-creative, gaano siya ka-witty, gaano siya kagaling mag-compose lahat, everything, di ba? To, pak. Okay. Nabuo namin yung Seaman, Mistress of the Universe. Tapos, ang suggestion ko sa kanya nun, suggestion din ng live producer namin, first time na kasi aalis sa TVJ. First time magsosolo ni Joey De Leon. First. First time to magsosolo ni Joey De Leon. So, Nakakatakot din yun para sa kanya. Tuloy mas naunang nagsolo si Vic. Oo nga. Si, Oo. So first time ni Joey magsosolo, sabi gano'n, hanapan natin ng sidekick na bago na makakatulog. Kasi hanap ako, sabi niya gano'n, hanap din ako, sabi ni Joey. So hanap kami. Nanood ako ng stage play, Bongbong and Chris. May nakita akong isang karakter, maliit, malaki mata, tapos ang galing gumalaw. Ang galing to. Hindi ko alam ang pangalan eh. So sabi ko, eto na yung i-recommend ako. Si Joey, hindi ko alam, napapanood niya pala sa 6 o'clock din yun. 6 o'clock news. Oo nga. Napapanood niya. So nung nag-uusap kami gano'n, hindi namin alam, isang tao yung pinag-uusapan namin. Kasi hindi niyo pa alam ang pangalan. Hindi namin alam ang pangalan, di ba? O yun, sabi siya, pahanap niya to, doon lang namin nalaman. Rene Requestas yung pangalan nun. Grabe to. Grabing revelation to So in other words, ikaw at saka si Joey ang Actually, si Joey ako talaga naka-discover ka rin eh. So, Rene Requestas, She-Man, master of the Mistress of the Universe. Kasi guys, during that time, sobrang sikat ng He-Man. Correct. Oo, He-Man na cartoons, tapos nagkaroon ng pelikula rin. Kaya ano nangyari during that time? So, sabi ko kay doon sa line producer, padala niyo na ng script kung okay sa kanya yung sa tuwa daw and everything. Hindi pa namin sa namimit, through the line producer. Okay na, set na lahat. Ang shooting namin sa BF Homes, dito sa Quezon City. First day yun. So, shoot kami ni Joey, hindi dumating si Rene Requestas. Kulaan ko. Bakit? Nung hindi dumating, nagagalit siyempre yung line producer. Palitan natin sino ba yan? Oo. Hindi naman natin kilala yan. Ba't palitan natin yan? Hindi. Alamin nyo na lang kung bakit di nakarating. Tapos para ratingin niya na si second. Pwede ko bang hulaan kung bakit? Ano, bakit? Natakot siguro. Hindi eh. Ano? Nakatira si Rene sa tenement. Ay, walang Sa Taguig. pamasahe siguro. Wala kang pamasahe. Walang pamasahe? Hindi. Yung pamasahe niya umabot hanggang Welcome Rotonda lang. Oh no. Ganun ang sitwasyon. Kasi nalaman namin noong second day eh. Okay. So, on second day, si Joey kasi, ang kagandahan kay Joey, pag ang call mo alas 8 ng umaga, 7:30 nasa set na si Joey. Naka-costume na si Joey dito. Wow. Kasi ang ginagawa kong, ang routine ko dati kasi, one day before na shooting namin, pinupuntahan ko na sa bahay. Ito yung kukunin natin bukas, kento na. Ito yung unang sequence, kento. So, pagdating na ron, ready na yun. Wow. So, dating kami sa set, actually, halos kasabayan namin dumating, yung service, yung pala, sakay na si Rene Requestas. So pagbaba, nakita namin si Joey De Leon. Duro ito, at saka yung yung gallery mo na pinuntahan natin. Lumuhod si Rene Requestas, palapit kay Joey De Leon, nakalumuhod. Palapit, parang, sorry, sabi ni Joey. Tayo ka dyan, sabi niya. Sorry po, sabi. Okay lang. Si Direct Tony Reyes, lumuhod din sa harapan ko. Sorry po, sabi mo. Tayo. Ano ba nangyari? Ba't di ka umabot? Doon niya sinabi na nakatira po ako sa tenement. Tapos, nung nandun na ako sa jeep, nung sabi ko na gano'n, medyo nalayuan ako eh. Sabi niya, nung tinanong ko yung driver, hanggang saan po aabot ang pera ko? Pumasahid ko. Hanggang Welcome Rotonda lang. Kaya hindi siya nakarating. Grabe. Okay, ito na maganda. Ano?
First eksena namin, sabi ko, since andyan ka na, halika, kunan na kita. First eksena nun, nakaharap siya sa salamin. Ang gwapo-gwapo mo talaga, Stallone. Ikaw ang pinakamagandang lalaki sa balat ng lupa. Kumidlat, tumama sa salamin, nabasag yung salamin, di ba? Ano totoong nabahas? Hindi, Hindi, effects lang yun. Okay. Parang supposed to be na nabasag yung salamin eh. During the shoot, ang kagandahan sa amin ng araw na practical, nagagawa namin basagin yung salamin yun kahit sa actual shooting. So kung nabasag, reaction sila eh. Tawa na ng tao. So di okay. Kunan ko na yung ibang eksena nila ni Joey, ganito, gano'n. Tapos, break time, lunch, kakain na. Habang kumakain, nagbabatuhan kami ni Joey ng eksena, dun susunod na gagawin. Tawa siya ng tawa. Si Rene. Rene, habang nakikinig tawa ng tawa, nahulog yung postiso. Sa katatawa niya, nahulog yung postiso niya. So, siyempre, nahihiya siya, gano'n, di ba? Tanggal mo yung kamay mo, no? Tinanggal niya. Di ba parang mas karakter ka na walang ipin, eh. Ulitin natin yung eksena mo. Papatawag ako ng propsman. Kumo ko salamin ulit. May salamin. Nulit namin. Eksena, pam! Doble yung tawa ng tao. Ng mga crew, ng mga tao nanonood. Dinurog namin ni Joey postiso dito. Wala kang ipit talaga. Grabe, doon yung nag-umpisa. Doon naman bisa yun. And I'm sure, okay, cut the long story short on that part, kumita ng... Grabe yun. Grabe yung kita nun. Yeah. Kaya nga nung kumita ng todo yun, alam mo naman si Big Da Rosario magaling din. Bigla kami hinatak na si Mother Lily. Sa akin kayo nakakontrata. Gawa kayo dito. Kundi didemand of ba eh. Pumirma ka? Pirmado ko sa Regal eh. Ito guys ang problema. Ito lang Bumipirma yung mga production outfit during that time ng mga direktor, mga artista. Tapos, ang ginagawa, minsan, frozen delight. Ang ibig sabihin ng frozen delight, hindi ka bibigyan ng project. Tapos, syempre, hindi ka na bibigyan ng project. Minsan, magpapaalam pa wala naman ako project. Pag humit yan, di ba, sumobrang laki, sasabihin sa, may kontrata ka sa akin. Tali ka. Ganun talaga nangyari. Kasi yung Simon na yun, sa Regal namin pinasok nun. Concept ko sa Regal na pinasok nyo. Pero during that time, medyo may tampuhan si Joey at saka si Lolit, na mayapan Lolit Solis. Tapos si Chris Aquino, gusto pa niyang, hindi pa rin sa masyadong kambisito kay Joey. So, hindi kami ginagawa na aksyon. So, yung live producer namin, pinasa sa Viva yun. Kaya napunta ng Viva yun. Kaya lang, sabi nga namin, paano yan, nakakontrata kami sa Regal. Sabi niya, wala tayong magagawa kung gagawin natin to. Kanino ko ba nakakontrata? Regal o Viva? Regal. Kaya lang ito gagawin namin sa Viva ng illegal di ba? So, through yung line producer nga namin na nakipag-usap. So, namin, sige, kaya lang, sabi ko, paano yan pag na-demanda tayo? Sabi ni Joey, demanda niya tayo. Teta, ayaw niyang gawin niyang movie, sabi niya. Anong pelikula na binigay niyo na ayaw? Yung Simon niya, ayaw ng Regal eh. Akala ko sa Regal mo pinudos, hindi pala. Kasi, Sa Viva mo sa Viva yun. Okay. Kaya yung ginikwento mo na hindi ka papansinin kung talagang ganito ang sitwasyon mo, wala ka pang prewa, yun na yung pinasok namin kay Mother Lily since medyo hindi type nila Loli Choli sa ni Chris Aquino yung ng Joey De Leon. Tsaka parang sugal first time din na solo si Joey. Tama. So Viva took the risk but Yeah, kaya lang problema nga namin doon, paano yan, nakakontrata tayo sa Regal. Pwede tayong demanda, sabi ni paring Joey. Kung di demanda na tayo, okay lang dahil kasi na naman tayo. Hindi naman niya inaksyonan tong project natin. Sabi ko, since pumapayag si Joey na magpa-demanda, papademanda na rin ako. So nung nalaman na ng Regal na sobrang lumaki box office, ano nangyari? Pinatawag ba kayo? Pinatawag kami, kung di kayo gagawa dito, demanda ko na kayo. Sabi namin, Mander, hindi ba inalok namin siya? Oo nga, sabi ng gano'n kaya lang, ayaw nila sabi ng gano'n Kasi basta gawa kayo, inisip naman namin si Parang Joey. From Seaman, parang swerte yung S sa atin Gawin natin Tarzan is Tarzan. Wow. Makikita mo, di ba? S to S So after Seaman pala, Tarzan. Tarzan ang susunod doon. So ito na ngayon. Kailangan natin tuloy si Rene as Cheetah. Instead na unggoy, Cheetah ay gawin natin karakter. Okay. Ito na ngayon. Casting. Ito, Mother.
Rene Requesta, sidekick. Sino yan? Sabi niya. Naku, Kilala, patay di ba? tayo. Yan yung kasama ni Joey Simon. Ako, di ko siya kilala. Magkano budget niyan? Nung time kasi na yan, yung unang Pelikula ni, ano, pwede yung ni Rene nga pala, babalikan ulit. Ang talent pa niya, sinanong namin dahil nung mahulog nga yung pustiso sa atin. Magkano talent pa niya Rene? Sabi namin, dahil sa line producer. 1.5 per day. per day. Pero yung 1.5 malaki na nung time na yun, di ba? 1988 eh. Okay. Hanggang para makatulong, gawin mo ng 30,000. Ganyan lang. Yung buong Yung pelikula. pelikula. Oo. Laki naman, sabi niya, hindi parang tulong na natin doon sa tao eh, di ba? Okay, sabi niya, sige, wala siyang choice. Kami ni Joey nagsasabi. Lalo na si Joey nagsasabi nun, di ba? Ako segunda pa lang dahil kasi Joey De Leon na yun eh, di ba? So okay. So 30,000. Pagdating kay Mother Lily, Walaan ko. ayan, 300. 150 lakal ha. Austin, malaki. Yung time is 3 lang. Laki na rin, laki. Laki yun. 300, ayaw ko dyan. Hindi ko kilala 300. Paltan niya. Sabi. Hindi namin gagawin yung movie, Mother, pagka may to. Sino ba yan talaga? Ganda. Sagot namin sa yan, Mother. Magaling yan. Sabi na. O sige, bahala kayo. Sabi mo, Mother. Okay. Si Unga ulit, siya ulit yung nando sa Chongo. Si Noel Unga Ayala, Siya yung nando sa robot ni Matet. siya yun. Oo. Pero hindi siya lumabas nun eh. Hindi lumabas. Oo. Dito sa Star Sun, siya yung unggoy. Oo. Unggoy yan ha. Pero naka-costume pa rin siya all the way. All the way, naka-costume pa rin. Oo. Okay. So, ito na ngayon, Star Sun. Ano mga na-recall lahat sa Star Sun? Grabe yun. Recall. Alam mo yung iconic na yun, yung chitae. Ganda lalaki. Grabe yun. Paano lumabas yun? Halin nga unggoy yan eh. Halikaw mo. Grabe yun. Iconic yun. Sobra. Grabe yun. Saka marami kaming spoofing dun eh. Tapos, ang galing ni parin Joey gumawa ng kanta, di ba? Oo. Sa Siman lang, nakita ko sa kanya yun eh. Sabi niya gano'n, ano team song natin, Jo? Sabi niya, hindi. Kinakabitan siya ng patilya eh. Isip ako direct. Nagsusulat na siyang gano'n eh. Tapos, bago matapos yung kabit ng dalawang Oo. patilya niya, tapos na yung kanta. Grabe yun. Yan, guys, ito lang ha. Si Tito Joey, ang AI talaga ng ano. Correct. Pagsusulat ng kanta, 'di ba? Yung yung school bukol, yung Itbulaga. Grabe. Sobra, ibang klase. Brilliant. Sobra siya talaga. Galing yun. O tapos, ano nangyari sa movie? Na hindi mo makalimutan muna. Ang dami mong hindi makakalimutan dun eh. Number 1 yung Chitahin pangalan. Okay. Classic yan eh, yung Chitahin yan. Tapos yung mga eksena. Kamukha ng eksena na love scene ni Star Sun sa ni Jane. Ito nakuha ko todo sa pelikula ni Chiquito. Barok. Ay, oo. Barok Classic yun. yung Classic eksena. Yung eksena na yun, hindi ko makakalimutan yan eh. Ang eksena si Chiquito saka yung leading lady niya. Nag-love scene sila nung gabi. Umaga, parang papunta ng dagat Chiquito. Tinawag siya nung partner niya. Barok, saan ka punta? Barok, punta ilog, hugas itlog. So, di ba kuya di ba? Kaya mo okay sa akin to. Hindi ko makakalimutan. Kaya nung yun ang sinusulat namin yung stars ni Joey. Sabi ko sa kanya, may isang eksena, sabi ko ganito. Ano to ha? Kumbaga sa sorry for the word ng panahon namin. Salsa lang ibig sabihin niya habaan ng gano'n. Pa-extend mo yung eksena. Yeah, stretch. Stretch naman. Pahabain ka to pare. Okay, sabi. Tira. Ito na ngayon, eksena. Di ba na-save na nila si Jane? Ito ba si Shasha Padilla? Sa Padilla ko to first eh. Di ba? Ang eksena, sabi ni Starson kay Jane. Starson, Jade, sipping. Sabi ni Jade, tumawag, kumayag. Okay. Panik na sila sa treehouse. Di ba yung treehouse pataas, di ba? Pumapanik pa lang sila sa treehouse. Pag dating nila doon sa taas, kata ko sa baba, si Rene, saka si Unga. Nakatingin. Ngayon sa taas, may kasama mga ati-atihan. Parang supposed to be. Sige, mabira na kayo gan. Deserve ka ngayon, umaga. Yun na yun. Bumababa ng treehouse si Joey. Tarzan. Labas si Jane. Tarzan, saan ka punta? Tarzan, punta ilog. Hugas itlog. Pero may hawak na itlog. Oo. Malaking itlog. Opo. Okay. Dissolve. Di pa natapos nun. Fried egg. Oh. Sambok kalaki ng Oh, maliado. Oo.
Ang laki pala talaga ng itlog mo, Starsan. So, dikit-dikit, di ba? Tuloy-tuloy yung tawanan, di ba? Grabe. So, yun yung pinaka na-develop namin ni Parin Joey. Kasi nga sabi ko sa kanya, nag-usap ka na. Ang comedy ni Dolphy, saka ni Chiquito, nakakatawa nung araw. Pero, pag natawa kang gano'n ng comedy, mag-iintay ka ng kasunod eh. Oo. Di ba? Hindi kasi may build-up eh. Yung comedy dati, either slapstick na medyo physical ng konti, or may build-up siya eh. Correct. May hintayin ka eh. Pero itong, yung sa inyo, yung panahon na yun, Doon nga namin naisip na parang, ito parang gawin nating gag show na pang, wala kang gagawin kundi tumawa ng tumawa. at mapapagod ka sa kakatawa. Ang break mo na lang, jingle ka na lang sa katatawa eh. After nung nag-hit yung Starsan, pinapirma niya na ako ng another 2 years. Pero yung rate, magkano na? Iba na, malayo. From 50,000 to 1 million yun. Si Rene Requestas, umabot siya sa amin ng 1.5 1.5. isang pelikula. Nakakalungkot mang sabihin, di ba? Ano ba talaga ang tunay na nangyari kay Rene during that time? Ang ano kasi, nakita kong senaryo kasi sa show business is yung pag na-attain mo yung success, kailangan ma-handle mo siya ng tama eh.